Magandang araw sa inyo mga kahalaman. Ngayong araw samahan niyo ako magtanim ng Cape Sanju seeds. Ito nga yung Drosera capensis. Yan. So, kailangan natin syempre ito seeds, napakaliliit nila. Saka syempre itong sphagnum moss. Saka itong itong lagayan natin, Tupperware. Kahit anong Tupperware naman, pero mas maganda yung clear sana para nakakatanggap siya ng liwanag, no? Yan, pwede rin ito, yung pabilog. So, nasa sa inyo na. Yung iba kasi binubutasan nila para syempre pagka tumubo na, diretso na, pwede na natin i-water tray. Pero mas preferred ko yung ganito na wala mo ng butas. Pagka nag-germinate na, dun na lang siya pwedeng butasan para medyo kahit nakatakip siya, medyo moist pa rin siya, hindi nawawala yung pagka-moist niya. So kahit hindi mo na siya diligan, takpan mo na lang siya. So sure din natin na na-wash ng mabuti itong sphagnum moss para syempre may iwasan yung mga infected na kung anong bakterya man, di ba, na pwedeng maka-apekto sa pag-germinate ng ating mga seeds. Yan, winash ko na kanina yan, pero para lang ipakita sa inyo. Ayan, iwawash ko ulit para goods na siya, no? So, ito pwede nyo rin gayahin to kung sakaling gusto nyo, kung paano ba ako magtanim ng aking mga sanju. Iba-iba kasi kami ng proseso sa pagtanim. Yung iba may tinatawag na yung tanim kalimot ba. Yung ibubudbud na lang nila kung saang sphagnum moss, tas saya na nilang mabuhay man o hindi, parang okay lang sa kanila. So ganun yung tanim kalimot. Pero ito kasi ganito ako talaga magtanim, no? Saka yung iba nakikita ako, ba yung smoke method ba yun? So hindi pa ako nakatry nun, pero based naman sa experience ko, goods naman tong ganito. Hindi na kailangan ng smoke method pa. Pero nasa inyo naman kung gusto nyong gayahin yung iba, yung parang inuusukan yung loob, tapos sa katatakpan yun, mas mabilis daw mag-germinate yung seeds. Ito palang Cape Sanju, ngayon pa lang ako makapag-try magtanim na ito. So madalas kasi na yung mga common lang na natatanim ko, mga Drosera Bormani, Capillaris. Pero same method lang din naman to kung paano sila sana mabuhay natin, no? Ito palang moss na ginagamit ko, medyo may green siya, so parang medyo live sphagnum moss. Pero pagka seeds kasi mas okay sa akin yung dry, no? Bakit ba mas okay yung dry? Kasi para habang nag-germinate siya, kung tumagal man ng 2 months, ganun, 2 months, 1 month, ganun, kumbaga walang mabubuhay na yung sphagnum ba, makikita mo kaagad kung nag-germinate yung pag dry. Kasi pag dry, makikita mo kung nag-germinate agad yung mga seeds, like katulad pagka live sphagnum moss, medyo natatakpan siya ng mga yung buhay na moss ba, syempre yan live. Pero kung nakikita nyo dito, wala na kasi ako yung available na yung super dry talaga na sphagnum moss. Kaya ito medyo green siya, pero okay naman, pinilihan ko naman to na yung may pagka-dry na rin talaga, yung wala na halos green. Kaya lang makikita nyo may mga green pa rin. So ito na yung ko, yan, seeds, kita nyo, liliit. Nasa 50 to 100 pieces. Sa naman
kahit kalahati sa kanila mag-germinate, no? Ngayon pa lang kasi ang makakapagtanim na itong kapensis na to. Yan, saka ito pa pala pagka halimbawang ibubudbud nyo na to, sure nyo na yung hindi masyadong mahangin para lahat pupunta dun sa pinakamos. Pag kasi halimbawa nakatapat ka sa electric pan o kaya mahangin sa area mo, baka masayang lang kasi sobrang lilit na itong seeds na to. Baka habang binubudbud mo, pa rin lang. Yung iba naman nilalagay muna sa papel na puti, ganun, bond paper, para doon nila ibubudbud, tapos saka nila ilalagay dyan sa moss, no? Pero ako, yan, diretso budbud na natin yan. Ito, budbud na natin. Hirap mabuksan. Yan, kalat lang natin. Kalat. Oh, ay na, buhos natin. Yan, pitik muna natin. Wait lang. Na lang natin. Mamaya, kalat natin na buhos dito sa area na to. Wait. Ito. Sprayan ko para ito, nabuhos to dito. Ayan, kita nyo? Ito. Pero may kakalat naman natin yan. Ayan, basahin ko lang na unti. Daliri ko, tapos kalat-kalat natin. Yan. Mahirap kasi pag sa isang area lang. Nabuhos kasi. So, yan. Yan, kalat lang natin. Para maganda sila pag tumubo. Dami, oh. Sana mag-germinate sila kahit kalahati lang, pero mas maganda, mas marami, no? Sprayan ko to para yung ibang mga nakadikit oh, yan. Wala tayong kahit isang butil na sasayangin. Sabi ko nga yung iba, tanim kalimot na lang, basta mabudbud lang. Pero kung syempre, no, lalo na kung binili nyo yung seeds na yan. At syempre kung baguhan kayo, dapat wala kayong sasayangin kahit isang butil dyan. Tapos yan, pwede nating takpan. Sprayan lang natin tong takot para talagang siya, humid, no? Yan na siya makapag-germinate. Tapos pala huwag nyo munang direct sun. Kung outdoor kayo, dun lang sa kahit nasisinagan, hindi naman parang liliwanagan lang, kahit siguro mga 2 weeks siya doon yung naliliwanagan lang sa araw, huwag yung talagang direct, kasi possible na masunog yung niya, yung mga seed, taas di na mag-germinate. Pero kung naman kayo naka indoor, pwede yan sa grow light. Hindi naman niya nakasunog yung grow light, pero pwedeng kahit dilin nyo lang din muna. Yan, nyo lang kung nakatakip talaga. Yan. Yan, tapos saan ba yung tag na ito? Kuha tayong tag, yung tag niya kanina, para alam nyo kung anong seeds. Pero yung ibang mga seeds ko dun, yan, yung ibang mga seeds ko na tinanim, mixan yun na lang, hindi ko na alam kung ano yung mga nandun. Mamaya pakita ko sa inyo. Yan.
Punasan muna natin para pagdikit natin ang sticker. Yan. Okay na yan. Oo. Diba? Ito ko na lang siya lagay sa indoor. Thank you. Yan lang. Update ko na lang kayo after a week. Bye guys.